Sa kabila ng babala ng Department of Trade and Industry, may mga bumibili pa rin ng Christmas lights na hindi pumasa sa safety standards. Kaya mulit paalala ng DTI, mabuti na maging maingat kaysa mauwi sa disgrasya ang pagdiriwang ng Pasko. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa isang pwesto sa may Divisoria, natsyempohan namin ang lalaking ito. Isa sa kanyang hinahanap, 200 bulbs na Christmas lights. Nang ipakita sa amin ang bibilhing kahon, meron nga itong tatak ng ICC. Pero imbes na sticker, nakaimprenta na ito sa kahon at iba ang pagkakadisenyo. Sa kabila nito, hindi nagdalawang isip ang aming nakausap na bilhin ng Christmas lights. Okay lang kasi nung last year, ganun din ang gamit ko eh. Hindi naman wala naman naging problema eh. So okay lang sa inyo sir, yung hindi kayo na kinakaba sa standards, kaya safe? Hindi naman kasi sa isang gabi, halos 2-3 oras lang namin binubuhay. So ito, binenta sa inyo na? Naka-imprenta na. Pero bawal po ito, di ba? Di ba dapat may sticker? Ewan ko. Sa pwestong ito naman, buong pagmamalaki ng nagtitinda. Authentic ang ICC sticker na nakadikit sa kahon ng kanyang Christmas lights. Pero nang tanungin kung bakit may ibang kahon na wala namang ICC mark, sa kanya inilabas ang sandamakmak na sticker na hindi pa raw niya naididikit. Saan galing itong mga sticker na ito? Ay, hindi ko po alam eh. Pag dinideliver sa amin yan. Kaya meron nang kasama sa isang box. So ano sabi sa inyo, idikit na lang ito sticker na ito? Alam niyo ba na bawal yun? Opo. Alam niyo bawal? Opo. Bakit po nagbebenta pa rin kayo ng ganung product? Wala lang. Sila mas mura kasi. Komplikado at mabusisi ang product standards test na pinagdaraanan ng Christmas lights bago ito ilabas sa merkado. Ayon sa Department of Trade and Industry, 20 brands lamang na nasa merkado ang pumasa sa safety standards. Ang Christmas lights kasi is a regulated product. Alam natin yan na kapag yan ay hindi dumaan sa pagsusuri ng DTI, ay delikado yan, na gamitin sa bahay. Lalo na't yung mga substandard, it will pose danger sa ating mga consumers. Ito yung substandard na produkto, na Christmas light. Makikita natin dito, during the testing, nagkaroon ng deformation yung plastic part. Ang ibig sabihin nito, hindi kaya nung plastic part yung init na gine-generate ng Christmas light. Maliit ang dimension ng conductor o insulation. So makita natin ang payat niya, compare mo dito sa certified. So ibig sabihin, tinipid yung materialis nito. Tinipid yung materialis nito. Pangalawa, mapapansin natin dito na kapag binend natin, ang dali, So ito madaling heat up o mag-init, Para sa taong ito, may dalawang klase ng Import Commodity Clearance o ICC stickers na in-issue ang DTI. Makikita ito sa kahon ng Christmas lights o di kaya'y nakadikit sa mismong kable ng mga bumbilya at hindi ididikit pa lamang. Maliban sa ICC sticker, may ilan pang requirements para matiyak ang kalidad ng produkto. Kailangang nakasaad ng pangalan at address ng importer o distributor. Nakalabel ang ratings ng produkto gaya ng voltahe at wattage. Nakalagay ang product standard code at meron din dapat instruction sa tamang paggamit. Tandaan din daw na kapag aabot ng hanggang 50 pesos o higit pa na mas mura ang bibiling Christmas lights kumpara sa iba, dapat na itong pagdudahan. Isaalang-alang natin dito yung kaligtasan ng pamilya natin, at saka ng ating ari-arian. Konti lang naman ang price difference nung certified at saka yung uncertified. Kung ano ang kailangan ng market, yun ang ibinibigay ng nagtitinda. So kung alam nila na may bumibili pa rin ng substandard, siyempre may matutok sa magbenta ng substandard. Cedric Castillo, GMA News.